Hello mga bossing. Time check pala is 11:19. Checking tayo mga bossing sa ating system. Lakas ng load natin mga bossing. Nagluluto. Nakakonect yung ano natin din. Pero hindi pa umanda. Puno pa yung tangke. Yung sa electric na ano natin, water pump. Pero ito ngayon, itong 44%, 48, ano yan, freezer, refrigerator, mga ceiling fans, at saka yung electric stove natin. Mga bossing. Pag aandar pa yung ano, yung sa Jetmatic natin sa tubig, aabot pa yan mga 80, 90. Pero walang kaba kasi malakas naman yung harvest natin. SRE 40 amps nasa 31 amps. Elijoy 200 watts step up nasa 4.15 amps. Elijoy natin na 60 amps nasa 11.2 amps. Yan, ito yan. Separate kasi yung LCD nito, LCD monitor or control panel ng 60 amps LED. Ito yon. May wire lang siya na nakakonect dyan, papunta dyan. So walang interface to na pwedeng ano, dito tayo magko-control, mag-select, mag-settings na monitor natin yung pasok at saka output. Yan mga boss. Tsaka ang ating napaka-maasahan na toroidal inverter. Sobrang lakas ito mga bossing. 3 kilowatt, 24 volts. Kasi 24 volts yung battery natin. 24 volts. 8S2P, 16 peraso na EVE. 105 AH. So ang ano nito, ang total capacity is 5,376 watt hour. Yan mga bossing. Ang ganda pag may solar setup ka bossing, DIY solar setup. Tapos medyo ano na rin yung pasok ng harvest, maganda. Saka may medyo malaking battery ka na rin, kagaya ng sa akin, or kung mas malaki pa nito mas mabuti, mas maganda. Kasi ito naman sa akin 24 hours naman to ano talaga gumagana. So hindi tayo, most of the time talaga hindi tayo gumagamit na ng Meralco. Minsan nauubusan lang tayo ng kuryente sa gabi, like mga 1 AM, mga 2, pag madami talagang ano, like sobrang daming nilabhan today, washing machine, ganyan, sa tubig, at saka mahina yung araw, cloudy, maulan, ganun. So mahina yung pasok ng charging natin. Pero so far ngayon okay naman yung ano, araw. Sobrang ganda ng araw ngayon mga boss. Kaya okay na okay yung harvest natin. Kaya confident tayo yan, oh. Sa ano mabot mga boss? 74%. Umandar yung stove, electric stove, at saka yung sa tubig natin na 1,100, 1,200 watts. Yung stove natin 1,100 watts din. How much more kung ano pa. Pero hindi na natin pinagsasabay yung sa rice cooker. Pag nagluluto at saka, nagluluto sa ano, sa stove lang, at saka ano, yung sa tubig, tapos yung mga freezer, okay lang yun, hindi tinatanggal. Pero hindi natin pwedeng pagsabay niyang mga malalakas talaga. Kailangan control talaga. Like ito 77, malakas yan. Mga 2,000, total nito ngayon mga 2,100, 2,200 watts. Yan, bumaba na siya kasi pag napuno na yung tangke, hihinto din naman yung sa electric pump. So okay lang, diba? Yan mga bossing.
Saka malakas naman yung harvest natin. SRNE 40 amps, nasa 30 amps yung pasok. Dalawang Trina 550 watts naka-series. Yung Ilijoy natin na 200 watts step up, 4.13 amps. Isang piraso na Hantek 160 watts panel to. So since step up ito, kasi 24 volts yung battery natin, hindi naman pwedeng isang piraso na panel tapos 24 volts ang i-charge mo. Kung step down yung SCC mo or MPPT SCC, ito MPPT SCC natin ng LG 200 watts, step up to siya mga boss. So maliit yung voltage ng isang panel, nasa 15. Pwede natin siyang gamitin sa pag-charge ng 21 volts battery pataas hanggang 85 volts battery. So kung naka 24 volts battery ka, tapos 29.2 volts yung charging voltage gamit mo, kayang-kaya hanggang 48 volts na 57.6 or 58.2, 58.4 volts na gamit mo charging voltage. Ito kasi 24 volts yung battery natin mga boss. Ang gamit natin na charging voltage is 28.8. 28.8, so 28.8 times 30, yan yung wattage na pumapasok gamit itong SRNE 40 amps. Ito 28.8 times 4.18, yan yung wattage nito. Kaya yun na lang ang mag-compute sa calculator. Tapos itong sa 60 amps na LG is 28.8 times 11.51, yan yung wattage niya. O i-total natin lahat, 31 plus 11 point something plus 4.2 equals, tapos times 28.8, yan yung wattage. Siguro sa harvest natin ngayon mga more or less nasa 1,500 watts yung pumapasok sa battery natin. Pero hindi siya buong 1,500 watts kasi nga may load naman tayo na nasa 44%. So kung ano yung matira sa 1,500 watts, tapos ito is 44%, siguro mga nasa ano to, 1,300 watts. So sa 1,500 watts na harvest minus 1,300 watts, so 200 watts lang yung pumapasok sa battery natin ngayon. Pero pagkatapos magluto, wala na yan, bababa na yan ng mga 8 or 9%. So yan, ano na tayo, focus na yung harvest natin dito sa ating battery hanggang sa mapuno para may magamit tayo mamayang hapon hanggang kinabukasan, mamayang gabi, ganyan. Pero pag gabi na, landahan na lang din sa paggamit ng mga load. Hindi tayo pwede magluto. Syempre sa tayo, so na talaga yung gasol, ganyan. Tapos hindi na tayo pwede mag TV na kung anong dyang oras, ganyan. Yan mga boss, pinakita ko lang sa inyo mga boss ang maximum capacity or maximum, kasi ginagamit natin lahat ng appliances pero hindi sa bike, controlled pa rin yung stove at saka sa tubig, yung pump ng tubig na 1,100 watts, saka stove natin na 1,100 watts din, sabay-sabay. Pero ang tubig yung nakapatay kanina, di ba, bumukas yung tubig kasi naubos na siguro yung sa tangke. Yan, nakita nyo, nag 100 something, 152% saglit. Yun yung sa tubig kasi siya may surge siya na electricity na need, tapos bababa siya sa 1,100. Itong one solar toroidal naman natin inverter, meron naman siyang surge na kaya niya, kasi 3 kilowatt siya, kaya niya hanggang 9 kilowatt na surge. 9 kilowatt tapos surge lang yon. Yung continuous niya talaga is 3 kilowatt or 3,000 watts. Pero para tumagal yung inverter, dapat hindi mo siya inaano sa 3 kilowatt talaga. Dapat nasa 80% lang or 2,400 watts continuous, okay na yan. Kung gusto mo ng mas malaking wattage talaga na gamit na load, gamit ka na lang ng 48 volt system, yung 6 kilowatt nito, 48 volt 6 kilowatt na one solar. Maganda yun mga boss. Kailangan mo din ng 48 volts battery at saka 48 volts na MPPT ACC. So hanggang dito na lang muna mga bossing. God bless everyone, ingat palagi.